So guys, kakauwi lang natin. Nag-fuel consumption vlog tayo. So ito ang FKM Victorino 250i. At hindi ka maniniwala sa tipid ng fuel consumption nitong motor na to. Alright, good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. And for today's video, fuel consumption test natin ito, FKM Victorino 250i. Sound check muna natin siya. Grabe yung cold start niya, mas malakas kaysa sa running na. So ngayon, alamin natin sa vlog na to kung matipid ba si Victorino or katamtaman lang, or kalakasan siya sa fuel consumption. So magdadrive lang tayo ngayon ng kung paano tayo magdrive. I-experience lang natin at i-enjoyin lang natin itong motor na to kung paano tayo magdrive. And along the way, paliwanag ko na rin sa inyo yung mga ilang specification ng motor na to, bakit maganda siya as a scrambler bike. Tunog pa lang, oh. Alright, let's go. Thank you. So pag nagpe-fuel consumption vlog tayo, pinapagasolinahan muna natin ito, full tank natin para yun yung 0-0 natin. And then ita-travel natin ng motor at pagbalik kung saan tayo magpagas, kukumpute natin yung distance niya divided by liters na pinakarga natin sa huli. So ganyan yung manual na fuel consumption test ko. Okay, unleaded. Unleaded crossing. Unleaded full tank. Yan, okay na yan. So yan guys, magkaroon kayo ng isang point na kung saan yun yung palatandaan nyo na kung saan yun yung 0-0 ninyo. Ito halos mapuno na, halos nasa ilalim siya nitong yung tip na to. So ayan ang ating kailangan na maging karga ulit mamaya pagbalik natin 638, ayan, sakto na natin. 638 kilometers. Yan yung ating tatandaan. Ima-minus natin yan mamaya sa magiging kabuuan pagbalik natin. Tapos, i-divide natin doon yung liters na makakarga mamaya pagbalik. Sa kanya namang cruising speed or yung pinaka sweet spot niya, ayan, 90. Sa 90 kilometers per hour, hindi siya sobrang vibrate, tamang tama lang siya. Ayan, halos mag 95 pa nga siya kung maganda-ganda yung kalsada. So para sa top speed nito, nung nakaraang vlog natin, nung kinuha natin siya sa FKM, umabot siya ng 118. Pero I think kayang paabutin ito ng 120. Pero dahil ito ay nasa braking period, ginagawa ko yung mga bagay na yun kahit hindi pwede sa mga motor na braking period. Pero kung ito ay na break in na, malamang baka mahigit pa sa 120 ang kaya niyang abutin. Bigyan ko lang kayo ng bahagyang information about sa motor na to. Pero meron kasi tayong vlog ng price, specifications and features na to. Same pa rin naman yon. Wala pa rin naman nagbago kahit sa presyo. Si Victorino 250i ay V-twin engine, fuel injected, na nagpo-produce na 16 horsepower at 17 newton meters of torque. 4-stroke, 4 valves per cylinder, air-cooled. So hindi nila to nilagyan ng radiator dahil hindi naman kataasan ang compression ratio nito. I think nasa around 10 lang ang compression ratio nito. Usually kasi pag mga 11 or 12, yan, kailangan na ng mga radiator niyan. Laki ng gulong niya kaya kampante kay banking ito. Welcome to Pantabangan. So ganito ang itsura ng kanyang handlebar. Naked. Tapos naka-round analog tachometer tayo, and then meron din siyang digital display. May fuel gauge, gear indicator, speedometer, odometer,
Tapos dito naman, meron tayong high and low, passing light, turning signal horn. Sa kabila meron tayong kill switch at yung starter button. So ganito po yung kanyang brake fluid, no, yung sa brake master ng front. And then yung side mirror naman natin, more than 3 fingers na dahon type na naka bar end, ano, nasa bar end siya. Wala siya dito sa ano, yung sa clip ng mga clutch and brake. Straight lang yung ating handlebar, hindi siya tapered. Classic na classic. And then kitang kita mo yung headlight na round doon, ano. Halogen bulb pa rin, yung yellow pa rin yung gamit niya, no, hindi siya LED. Ang tanging LED lang dito sa motor na to ay yung kanyang brake light. Sa lahat ng kulay ng Victorino, ito yung pinaka-paborito ko dahil ito yung parang ano siya, no, blue-green na. So ayan, medyo namumundok-mundok na tayo. Tignan mo naman ang view. Paano hindi mo ulit-ulitin pumunta rito, no? At ang kalsada, napakakinis. Eto, simula na ng twisties ito. Ah! Laki naman ang buto. So kung pang chill-chill lang talaga at pang enjoyment, sok na talaga yung motor na to. 158,000, panalo ka rito. Naka V-twin ka pa. Ho! Sarap. Ito medyo stiff to, kaso nainir ako. Wow! Tunog pa lang, lilingunin ka na. Hindi kasi common yung tunog ng V-twin, ano, like sa mga single cylinder, lalo pagka nilagyan mo ng open pipe tapos ang lutong eh. And iba rin ito sa mga parallel twin. Iba yung tunog ng V-twin sa parallel twin, ano. And welcome sa bayan ng Pantabangan. Just like that, parang around 30 minutes pa lang tayo nag-drive, ano. Isa sa mga rason bakit gustong gusto kong rumuruta dito sa Pantabangan, bukod sa maganda na yung daan, malamig pa rito sa taas ng bundok. At ito ang pinakamalapit na bundok sa akin na malamig. Ito na yung isang part ng mga panikan at saka yung malinis na daan na mai-enjoy mo talaga. Basic na basic, naka 4th gear tayo, pumapanik ang motor. Parang halos di ko nga kailangan pigayin yung throttle. Parang parang hindi magkaiba sa kanya yung patag na daan sa panikan. Parang ganun. Enjoy natin ang sobrang bangkingan dito, no? Although hindi pang bangkingan itong motor na to, pero since malapad kasi yung gulong niya, nabibigyan niya tayo ng magandang confidence sa pagko-corner.
Hindi tayo nag-aalinlangan dahil malapad yung kanyang gulong. Oh my gosh, yun lang yung maling ginawa ko or yung kulang ko na maginaw nga pala rito sa taas. Para ka nakaakap sa bakal. Ilin mo pa. Ilin mo pa. Ilin mo pa. Dito sa kanan natin, yung nakikita natin bundok na yan, Sierra Madre na po yan. Actually, pwede na nga kumain dun sa may mga ano dun, may malbong. Pero dun tayo pupunta sa nakagawian nating bisitahin sa may Bundok Bakery. Dito yung isang spot namin kapag ka tumatambay. Ayun bababa tayo dun, tapos papanik tayo ulit dun sa may gawi dun. Andyan ang Bundok Bakery. Wow, sana maaliwalas hanggang mamaya. Sarap ng tunog sa tenga. Ito yung isang pros and cons about sa braking system natin at saka sa tires. Although yung braking system natin is non-ABS, malapad naman yung kanyang gulong. At kapag malapad ang gulong, marami yung nakadikit or yung nakapatch na tire sa road. It means kahit wala siyang ABS, basta kumakapit ang gulong sa kalsada, hindi siya mag-i-skid kahit anong lakas pa ng piga mo sa brake system. Ang ABS kasi gumagana lang yan kapag ang gulong dumudulas. So yun yung isang naging diskarte ng motor na to. Kahit wala siyang ABS, nilaparan nila yung gulong. Gawa ng pagiging scrambler na rin niya. Ayan, welcome to Horseshoe Crab. Horseshoe Crab. So yun, what more pa kung nilagyan nila ito ng ABS. Pero hopefully someday lagyan din sana nila ito ng ABS kung hindi naman masyadong makasasakit sa bulsa. Ayos full tank pa rin tayo. So itong si Victorino ay may 13 liters fuel capacity. At bali-balita ko, ang fuel consumption daw nito ay umaabot ng 33 to 35 kilometers per liter. So patutunayan natin yun, pero hindi sa matipid na paraan. Doon tayo sa kung paano natin siya gamitin. Sa tunog naman ng exhaust nito, although wala siyang catalytic halos, yung muffler lang ang pinaka nagpapaganda ng kanya or nagpapatahimik ng kanyang exhaust. Hindi ka mananawa sa tunog na to kasi hindi siya sobrang lutong. Tunog, ano siya? Tunog boss. Ganyan. Tunog brusco. Wow, ang ganda naman dito. Ang ganda ng mga taniman, puro palay. Ito, sibuyas. Solid. Napaka-rewarding ng view. Yun dito pa, sa kanan. Welcome to Bundok Bakery. Kapatid kasi may-ari nito kaya paborito natin dito.
Ano pong available? Yes. May sisig tayo. Sige. Oo, at saka isang coffee. May ice pala, no? Sige, mag-ice na lang ako. Saka isang mocha latte. So, ito ang ating pagkain. And isa sa mga bago nila ditong produkto is ito, kape ng bundok. Okay, tapos na tayong kumain dito. Try nating bisitahin yung arko ng or yung signage ng Maria Aurora. Yan, thank you Bundok Bakery. O diba, ang ganda ng kalsada rito. Kaya kahit ginabi ako dito nung Philippine Loop ko, ibiniyahe ko yun. Check nyo yan guys, yung video natin, Philippine Loop Day 3. Ito na. Ilang kilometro lang pala eh. Welcome to Maria Aurora. Ayun si Aurora. Ayos, may mga mamimitik dito. Bigyan natin sticker. Sir Troy po. Moto Edge siya din. Zmax. Tagasan kayo sir? Bulacan po. Bulacan. Saan Bulacan? Malolos. Malolos. Okay. Kami yung mga namimitik sa DRT. Okay. Pitikera sa DRT. Thank you. Ano pong pangalan? Moto Edge. Moto Edge. Max. Zmax. Ano motor niya? Di pahiram lang ng FKM to. Ang motor ko talaga ay Dominar. Binablog ko lang yung motor. Nire-review. Oo. Ganto. Si papalitan na sa isang araw uli eh. Sarap naman. Picturean lang natin ito, tas balik na rin tayo, no? Layo pala ng Maria Aurora. So babalik na rin tayo. Ayan, 703 na ang ating odometer. So naka ano na siya, 70, naka 73 na siya. Okay. So okay na tayo dito, ang daming rider. Ayan, thank you sa Maria Aurora. So babalik na tayo ngayon at mag-fuel consumption, compute na tayo. Dami nating nakasabay galing ng Baler, mga nag-charity ride daw, kasama yung mga mamimitik doon ng mga taga Bulacan. Wow, tignan mo ang kalangitan. Dito makulimlim na, dito maaraw pa, no? Okay.
So dito na lang tayo magpapagas ulit sa dati. Halos full tank pa rin siya, parang di na bawasan. Okay. Boss, full tank ulit. Ikaw ba yung nagkarga sa akin kanina? Ikaw ano? Full tank unleaded. Malayo na po natin narating yan, boss. Diyan lang sa arko lang ng ano, Maria Aurora. Bumalik na rin ako, parang uulan eh. Tulad lang kanina nung dati, yung halos dito na sa palabas. Yan lang ba yung kanina? Oo, yan yung kanina, no? 3.52. Okay, so magko-compute muna tayo. 767.7 yung ating natakbo. Ililes natin yung kanina. Tapos 352 yung ating gas ngayon. So titingnan natin kung matipid ba talaga siya. 767.7 minus 630, 137.7 divide 3.52. Ay, grabe naman yun. 39.11 kilometers per liter sa walwala nating takbuhan. Talaga ba? Guys, although minontage ko yung kanina, yung pauwi natin, pero vlog yun guys. Pure sound nitong si Victorino 250 na i-upload ko separately. Mapapanood nyo din yon sa mga susunod na upload ko after nitong video na to. At makikita nyo talaga doon na winalwal ko itong motor na ito. Grabe naman yun. Hindi naman ako makapaniwala doon. 39.11. Grabe naman na fuel consumption yan. B-twin na 250cc pa. Nakakuha pa siya ng 39.11. I like this bike. So para naman sa experience natin ngayon, unahin natin sa kanyang performance. Habang tumatagal siyang gamitin, lalo siyang lumalakas, lalong bumubrusko yung tunog. Pagdating naman sa kanyang torque, ramdam na ramdam mo talaga yung pagka V-twin. Tapos sa speed naman niya, yes, tumatakbo naman siya ng 120, kaya naman niya. At suspension, parang nung uminit yung suspension, medyo lumambot palalo ng yung play niya. Ganon din dito sa likod. Pag malamig pa siya, medyo may katigasan pa talaga yung play. Sa engine heat naman niya, yes, pag nakahinto ka, mainit dito sa kanan kasi ayan lang yung tambucho. Pero dito sa kaliwa, wala masyado. So traction naman ng mga gulong, ang ganda. Nag-enjoy talaga ako sa mga corner. Yun lang, pagdating sa braking, malakas yung disc brake niya sa likod. So talagang aalalayan mo siya. Especially kapag halimbawa bago yung shoes mo, medyo hindi mo pa kontrolado yung tapak at nalalakas ka, mararamdaman mo talaga na nag-i-squeak yung gulong sa likod kasi gustong kumagat talaga ng husto yung disc brake. So yun lang, hopefully someday lagyan ng ABS ito. So sa presyo niya na 158,000, ikaw na ang magsabi sa comment section kung sulit na itong motor na to. Para sa akin, panalong panalo ka rito. Marami nang nagtatanong sa akin ito na may mga kakayanan ng bumili ng motor. Ganon din yung mga iba, yung mga daily commuters. Kung pang araw-araw mo to or ipang de-daily mo, pasok sa budget ito. Fuel consumption, panalo, 39.11 sa walwalan. What more pa kung isi-city drive mo lang siya or talagang titipirin mo yung takbuhan. 250cc na nagpuproduce ng 16 horsepower at 70 Nm of torque, fuel injected, air cooled. So para sa akin, 10 out of 10. Parang ayoko sa uli sa FKM muna to Magbe-birthday pa naman ako. Sana marigaluhan ako nito. Char! So yan ang vlog natin para dito kay FKM Victorino 250i Fuel Consumption Vlog. Maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines para sa napakalupit na experience natin ngayong araw. At sa patuloy na pagtitiwala kay Sir Troy. So kung gusto niyo ng mga ganitong vlog, subscribe lang kayo sa ating channel at i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.